Good day at day good mga ka-GT sa kalam at magandang hapon po sa inyo. Bukas po ay November 5 at magsisimula na po ang gawaan ng kalsada doon sa may release ng Bukal mga ka-GT. Kaya mag-ibayo po tayo sa magiging biglang kahabaan ng traffic at bumper to bumper na traffic. Kaya po November 5 ay mag-adjust na po kayo ng oras. Sigurado po ko na 1.5 to 2 hours bago kayo makalampas doon sa gagawing kalsada na kalahati doon sa may release ng Bukal mga ka-JT at doon sa may Water District. Pagpasensyahan nyo na po yung boses ko at medyo may sipon at ubo tayo at malat. Medyo syuga ang ating tonsillitis. Hindi ko alam kung kanino ako nahawa. At dito po mga ka-GT, maraming salamat po sa nagpa-follow sa akin sa YT at sa TokTik. At shoutout po sa mga bagong follow sa akin mga ka-GT. At maraming salamat po sa mga sumusuporta at nagtatangkilik kahit ganito po tayo. Meron naman pong mga supporter tayo mga ka-GT. Maraming salamat po sa nanonood. At ingat-ingat po tayo sa lahat na nasa kalsada. At papaalala ko lang po sa lahat na napasok ng expressway ay kailangan na po natin na may load na RFID at kailangan na rin po natin magpa-install ng RFID. September 1 pa po sinimulan nila yan mga ka-JT at kailangan po nyo yun na baka po masita kayo. At marami naman po loading station po dito lalo siya sa pagpanik ng Skyway na yan at sa may kalagitnaan ng Magallanes, San De La Rosa at papuntang Quirino Avenue mga ka-JT may loading station po. At ito po syempre palabas po kami magkakapatid, the siblings, tapos papunta ko kami ng Divisoria. At dito po mga ka-JT, hindi po ako papanik ng Skyway. At dito po sa Skyway, rush hour lang po talaga matindi ang traffic dito. At hindi naman po mawawala yun kahit saan lugar dito sa Pilipinas. Pagka rush hour, sa umaga at sa hapon, talaga naman pong sobra po ang traffic. At shoutout kay Lods, Gilbert Lanot at kay Edwin Inolba, kay Soiti Manalo at kay Candice na lagi nagpupuso sa tawag dito sa aking TokTik mga ka-GT. At dito po syempre kaya naman po ako lagi dito na daan sa may Skyway. Pagkakaalam ko po itong Alabang hanggang Magallanes stage 1 Skyway po, tapos sa simula Quirino hanggang Quezon City ay stage 2, tapos sa Quezon City hanggang Balintawak entry ng NLEX ay stage 3 Skyway mga ka-JT. At dito po lampas lang po tayo dyan sa may sukat na yan mga ka-JT, pumasok po tayo sa may Alabang. At pagpasensyahan nyo na po yung aking boses at talaga naman po malat at katatapos lang po na ubo natin at medyo masamahapdi pa yung ating tonsillitis. At dyan po makikita nyo naman po yung mga tarpaulin kasi palibasa may bagyo pang darating sunod kay Leon, kaya yung mga tarpaulin po nila ay tinabi mo muna at inikad mga ka-JT. At yung iba pong billboard ay hindi na po tinanggal, siguro matibay po talaga yan. At yung iba po nakita nyo naman po sa billboard, tinitiklop po yung tarpaulin nila mga ka-JT. Basta dito po mga ka-JT sa Skyway, hindi naman po kayo maliligaw, basta alam nyo po yung inyong pag-exitan. At Divisoria Mall po, may dalawang exit po na Quirino, Quirino Top at Quirino Nagtahan Bridge mga ka-JT. Pero isa rin naman po ang labas nun, kaya lang dadaan kayo ng Tayuman papuntang Divisoria. Dito naman po sa may Quirino Top ay dire-diretso lang po papuntang PGH, NBI, Luneta, Manila City Hall. Tapos maghihiwalay po dun sa tatlong kalsada na papuntang sa gitna ay Santa Cruz, Manila. Ang kaliwa po ay papuntang Divisoria. Ang kanan naman po ay papuntang Quiapo mga ka-JT. At dito po, ayan, makalampas na po kami dyan ng parting sukat mga ka-JT. At pagka po ito ay diniretso nyo at ang wala ho kayong pinag-exitan na dyan ay ang labas nyo po ay Balintawak entry ng NLEX mga ka-GT. At dito po sa SLEX, NLEX, kailangan nyo po talaga magpa-RFID. Ayan, lampas na po tayo sa may papuntan na iya po yan, sa mga terminal po ng aeroplano mga ka-GT. Tapos dumiretso lang po tayo. Ang labas po nito ay pagbaba po nito ay Magallanes na. Dito po ay Makati na mga ka-JT. Ang Makati po ay kaliwa Evangelista, ang kanan po ay mismo Makati, De La Rosa mga ka-JT. Dyan po sa ilalim yan ay Magallanes na po yan mga ka-JT. Pasayan po, dire-diretso lang po tayo dyan. Wag po kayong bababa ng kung kayo papunta ng Divisoria. At doon po sa may kalagitnaan nga po nitong expressway na to, Skyway na to, sorry, tao lang po.
Meron po rin ditong follow down loading station ng RFID. Kaya wala po kayo magiging katwiran sa pag-exit at pag-entry. Sa pag-entry nyo po sa mga expressway, dito po sa SLEX ay hindi na po bumababa yung pagka papasok pa lang po kayo. Pero pag pa-exit na po kayo, yung barrier nila po ay nababat na taas, kaya kailangan nyo po ng laman ng RFID. Pero meron naman po mga cash lane, kaya lang pag natsyempohan mo kayo na nagbayad ng cash at wala kayong RFID, automatic installan kayo at warningan pagkakaalam ko. Pagka sumikin warning na po kayo, baka po magka-ticket kayo. Parang yun lang po yung pagkakaalam ko. Pero tiyempuhan lang po, minsan naman po wala man ng mga naninita. At dito po ay syempre medyo relax ang driving natin, at kung kayo may kakanan, nasa kanan na po ako kasi po may mga kalsada po dyan na kailangan mo kumanan lalo pag i-exit ka mga GT dito sa Skyway, kasi ang hirap po dito na mapalampas, ang layo po ng ikutan nyo, wala po kasi kagad na entry pabalik na Skyway, at kung babalik po kayo ng entry ng Skyway, ang labas nyo na po ay sa may bikutan mga ka-JD, doon na po kayo iikot. At yung full lugar na tayo ay Makati na po ito, lalapas na po kayo ng Don Bosco, De La Rosa, Makati, basta may mga ka-JT, tapos ang kaliwa po niyan ay medyo sa kabilang building yan ay ibang lista na po, at ang kanan po ay Makati na. Makikita nyo naman po ang daming mga building, ganyan po kataas yung Skyway mga ka-JT. At ulitin ko po, pasensya na po kayo sa boses ko at medyo malat, at ito po pagkalampas po niyan, andyan na po yung loading station, makikita nyo na po dyan, tapos ang susunod na po dyan ay Quirino exit. Doon na po kami mag-exit. Matuturo ko po sa inyo yung dalawang exita ng Quirino, isang pa nagtahan, at isang pa Quirino Top mga ka-JT. At sa Quirino Top ay kailangan nyo po mag-ingat. Ayan po yung loading station, pag nakita nyo na po yan at may nakapila po mga sasakyan ay nagpapaload po yan, kasi po ay talaga naman sinisita na po pagka walang load yung RFID nyo mga ka-JT. September 1 pa po in-implement 2024 ng mga expressway, lahat na expressway dito sa Luzon mga ka-JT. At dito po ayan, pagkalampas ko po dyan sa loading station ng RFID, may maghihiwalay pong kalsada dyan. Dalawa po, ayan, syempre, parting kanan na po tayo kasi ayoko naman po mag-swerving, baka makita po tayo sa CCTV camera po dito sa Skyway. At dito po ay may limit 60 to 80. Pagdating po sa stage 2, stage 3 na Skyway ay 60 na lang po ang maximum. Ayan po sinasabi ko sa inyo, pag bumababa ho kayo dyan at nag-slide kanan kayo, papunta ho kung kayong Quirino Top, pag yan po yung diniretso nyo yan, pababa na yan, pa-slide pa kaliwa na yan, ay papunta naman po kayo ng Quirino Nagtahan. At ito po tayo sa may kanan kasi papunta po tayong Quirino Top. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, listo na po kayo dito sa bawat stoplight, kasi po dito sa stoplight na to hindi na po kayo pwedeng magpamali-mali, at marami na po talaga dito na enforcement, enforcer nila, Manila Enforcer. Dito po wala kayong magiging katwiran, hindi po kanila kagaya ng MMDA ticket na pwede nyo pong tubusin sa kung saan lugar kayo at bangko-bangko na lang po ang bayaran. Dito po hindi ho sila na payag na hindi kayo matikitan, lalo na po sa mga lugar na to mga ka-JT. At pagkalampas nyo po doon sa isang stoplight na yun, pagkababa nyo, may dalawa po pa kayong stoplight na dadaanan dito. Kung nakikita nyo po yan na nakatigil ako, yung susunod na stoplight po dyan, doon sa may LRT na yon, yung may release na yon, doon po mag-iingat kayo. Wag po kayo magra-right turn na naka-red light at kayo matiyempohan. Pag bigla nyo liko, nandun po sa medyo dilim at tago ang mga enforcer. Ganun po yung, hindi ko alam kung ganun po talaga yung ano nila, na mabibigla ka na lang, pero wala naman po nakalagay na open intersection. Basta mas maganda, mag-ingat na lang po kayo dito. Ayan, pagkalampas nyo po ng stoplight, dyan po sa kanto na yan, yung may LRT top station na yan, meron po dyan nakaabang na dalawa, kaya wag po kayong susugal na pag naka-red light, ayan, nakita nyo po yung red light, ay bigla kayong kakanan, baka matiyempohan po kayo. Ang dami po nakikita na tiyempohan yan, kaya ako nagantay po muna ng green light at sumang-ayon po ako sa kalsada. At dito po naman sa may top, simula kahabaan ng Quirino hanggang sa may Luneta, hanggang sa Manila City Hall, wag po kayong tatabi sa kaliwa at sa kanan, baka matiyempohan kayo sa may paparting PGH at NBI, ay magle-left turn doon pag di kayo nag-left turn at may nakaabang sa kabila pong stoplight. Kaya ako lagi nandito at mapagbigay na lang po tayo sa mga kapwa driver natin, lalo private vehicles tayo na wala naman po tayong pupuntahan kundi may bibilihin lang.
at hindi naman po tayo papasok at hindi naman tayo nagmamadali sa buhay, pagbigyan na lang po natin sila mga namamasada. At ayun, natsyempohan din po ako ng taxi dyan sa may parteng Divisoria, wala po tayong nagawa. At syempre po, naawa si Ate Monet at siya na po nagbigay ng rubbing compound kahit po tayo ay sinabitan. Ayan po yung sinasabi ko, stoplight, kaya po ako tumigil, mga ka-JT. At pansinin nyo po, tama po ba na after stoplight ay nandun ang mga enforcer, mga ka-JT. At ayan po, ayan, ingat-ingat po kayo dyan, yung mga nakatayong yan, sure bull po yan. Pag nagkamali po kayo, kung napakaliwa po ako ng lagay, ay automatic, ano po ako doon, ticket, mga ka-JT. At yan, kahabaan pong yan, NBI na yan, tapos PGH na yan. Ingat-ingat lang po tayo, marami mga enforcer dito, Manila enforcers na nakatalaga po rito, para wala na rin po tayo aberya. At yan po sa stoplight na yan, marami po mga after stoplight, kaya po kayo mabubigla. Kaya automatic, paparahin kayo, mga ka-JT, kaya ingat-ingat po tayo. Ito, lampas na po kami ng UN Avenue, mga ka-JT. Ayun po, nakita nyo naman po enforcer, nandun po sa may kabila ulit. Siyempre, sunod na lang po tayo sa batas trapiko nila. Ayan, nakikita nyo po, hindi ako naalis dyan sa linya na yan. Mahirap na po masita, mga ka-JT. Pero pagka malapit na po kayo sa kakaliwaan nyo or kakananan, pumarting lugar na ho kayo sa kaliwa para hindi ho kayo masita. At kasi baka mamaya maswerving pa ho kayo, mga ka-JT. Yun lang naman po ay base sa experience ko. Hindi po ako nagmamagaling, mga ka-JT. Ako'y na-experience ko lang po. Tapos dyan, dire-diretso lang po yan. Parting Luneta na po yan. Makikita nyo po dyan yung Loton at Manila City Hall nila. Siyempre, hindi naman pwedeng atin. Kanila yan, mga ka-JT. At bahagyang magsisikip po ang traffic dyan, gawa ng stoplight. Tapos may tatlo pong kalsada dyan sa may Loton, mga ka-JT. Ayan po, mangangaliwa na po ako dyan kasi parting ano na po yan. Luneta, ang sunod na po dyan ay Manila City Hall. Tapos yung may mga rebulta, mga ka-JT. At syempre, parting kaliwa na po tayo dyan. Kasi po dyan ay baka maswerving pa po kayo. Hindi po natin alam na may mga enforcement din po dyan, mga enforcer, mga ka-JT. Maigi na po yung nag-iingat tayo. At nakita nyo po sa may parting kanan, ayan puting yan ay Manila City Hall po yan, mga ka-JT. At dito po, papasok po kami dyan ng Loton. Dyan po sa may Loton, may tatlong kalsada po dyan naghihiwa-hiwalay na pare-parehas may tulay. Ang kaliwa po ay papuntang Divisoria, ay Jones Bridge. Sa gitna naman po ay papuntang Santa Cruz, Manila. Nakikita ko po sa ilalim ng tulay ay Piatti Bridge. At pagka doon po sa may kanan po kayo, parting kanan, sa may papuntang SM Manila, ay papuntang Quiapo Bridge. Yun ang hindi ko po alam kung anong bridge po yun. Nalimutan ko na po. Basta pag nasa gitna po kayo ay papunta ko kay Santa Cruz, Manila. At pag nasa parting kanan po kayo, yung kabilang yun, may puno na yun, ay papuntang Quiapo. At syempre, Loton na po yan. Pakaliwa po tayo dyan, mga ka-JT. At yan sa may tulay na yan, meron pong kawani ng gobyerno dyan. Ayan po, may Loton po yan. Kakaliwa na po tayo dyan. May bridge po dyan na una. Tapos pagbaba nyo po ng bridge, meron pong kawani ng gobyerno sa kaliwa. At Jones Bridge po ang tawag po dyan. Pagkakaalam ko po, Jones Bridge yan bago pumasok po sa arko ng pagkakaibigan ng Pinoy at Chino. Ewan ko kung totoo nga po ba yon, na meron po dyang at may arko, dyan po sa baba ng arko, meron po dyan kainan na sikat, mga ka-JT. Ang pinakamasarap po dyan ay pansit. Ayun nga po, sa S po nagsisimula yung tapos Y po katapusan ng pangalan ng restaurant. Saburi po yan, mga ka-JT. Tapos panik lang po tayo dyan. Ayan, Loton na po yan. Dyan po yung mga, dati po, meron dyan po mga ng pocketbook, magazine at yung mga malalaking picture po na nilalagay sa dingding. At dito po, ayan yung pagpanik nyo po dyan, ma-after ng Loton, yung sinasabi ko sa inyo sa kabilang bridge. Dito po kami sa may papuntang Divisoria at papuntang Binondo Church. Dito po, ingat din po kayo sa mga stoplight nito, papasok ng Binondo Church at baka kayo anuhan ng beating the red light, mga ka-JT. Basta wala po sila sa bago dumating na stoplight. Lagi po sila after stoplight, kaya hindi ko po alam kung paano nila nakikita na beating the red light ka. Lalo pag abot ka ng orange sa gitna, beating the red light ka na, kahit traffic, mga ka-GT, ewan ko, pero may nakikita lang po ako, hindi ko pa na-experience. Ito, Jones Bridge po to. After po ng Jones Bridge, meron po sikat dyan na restaurant, yung binanggit ko kanina. At ayan na po yung arko na sinasabi ko sa inyo na pagkakaibigan Chino at Pinoy, mga ka-JT. At ito po, ingat din po kayo dito. Ito, yung sa may Binondo Church. Ayan, after nyo pong mabiting the red light dyan, baka ma-tsempo no kayo, na-tsempo no ako dyan, nasa orange ako, nasa gitna, traffic, nabiting the red light na po tayo, wala po tayong magagawa, mga ka-JT. Tubos po tayo. Ang nangyari po sa akin dyan, tubos. At ayan po, sinasabi ko sa inyo, slide kaliwa, tapos slide kanan,
Divisoria na po. Diyan po nangyari yung nagkakiskisan kami ng isang taxi driver. At ayun, sa awa ni Ate Monet, at siya pa nagbigay ng pambaping kasi alam naman nung taxi driver na sumabit siya. At ayun, buti na lang sa gulong lang sumabit siya at walang gasgas nung dala namin sa sakyan. At ayun, hindi na po nakapagtalo yung driver ng taxi at umamin na rin po. Ayan, yung taxi na yan. Yan po yung nakita nyo po, lalampasan ko po yan, mga ka-JT. Pero tingnan nyo po yung drive niya, naghahanap po siya ng pasera. Ayun, kinat niya na yung isa, pero okay lang kasi naghahanap buhay yan. Kaya sabi ni Ate Monet, sige Manong, ako na magbibigay. Binigyan niya, sabi ko, ate 200 lang ang rubbing compound, excuse me po, rubbing compound. Ayun, nabigyan na ng 250 na Ate Monet sa awa kasi namamasada naman po. At ayun, dito po ako lagi na parada sa may 168 at safety ang sasakyan kasi nasa underground po yung parking, tapos sa may bayad po. 168 po ang pinaka the best para sa akin, at yung access na pwedeng mapadali ng uwi at mga ka-JT, at ang ikot ay hindi na ako kayo maliligaw. Favorite ng dalawa kong ate ni Major number 1 at Major number 2 ang daan na to kasi alam na nila yan, at alam naman nila kung saan ako na-parking. At yun mga ka-JT, mekos lang po kami dyan, 168 po yan, at dyan po sila may bibilihin. Pero pumunta po kami ng Tabora at Ilaya mga ka-JT, may binili ho dun si Ate Monet at si Ate Janet. At dito po mga ka-JT, naghahanap na po yan na mabili. Nakita nyo naman po, naggagalaw pa ng siko ate ko. At syempre tuwan-tuwa, ayan, ang dami pong pinamili niya dyan, lalo yung paninda sa kanyang tindahan mga ka-JT. At yung mga, alam nyo na, magpapasko, yung mga nakatatak na pangalan sa isip niya, ay naibili na, mga ka-JT. At dito po, lumabas po kami dyan sa kabilang building. At dyan, favorite ni Ate Monet yan dahil dyan po siya bumibili ng mga kailangan sa resort nila, mga ka-JT. At yan, kamaliwa lang po yan. Pero umexit po kami dyan. May favorite po kami dyan kainan na mga pika-pika, yung mga tuhog-tuhog, mga ka-JT. At syempre, nagtitipid daw po kami, sabi ng dalawa kong manager. Kaya ayun po, pero napakasarap po nun, di maring hindi ko kami kakain ng mga tuhog-tuhog dyan. Quick po ang kinain ko dyan. Ayun, inunan po namin yung papuntang Ilaya at saka sa may DB Mall kasi may kailangan po silang bilhin doon, lalo si Ate Monet, at magpapasko na raw. Nakatayo na raw yung kanyang tree Christmas, mga ka-JT. Kaya ayun, ninanap po namin yun. At ito po, paglabas po namin sa 168, kabilang building, ayan po, umorder na po ako ng akin at sila yung squid balls at hotdog, ako, tsaka kikiang ako, ito po, yung quick. At yan mga ka-JT, 25 po isang order niyan, lahat, yung quick, 4, yung mga, ibang nandun sa may lagayan ay 7, 25 pesos. At ayan, kumuha ko ng suka. At mga ka-JT, kain-kain lang po kami dyan. At ayun, nagmekos-mekos na po kami magkakapatid dyan. At kailangan pong bumili pati ni Ate Monet ng kastanyas. At ayun, bumili pa rin yung isa kong kapatid na si Ate Janet na Marites. At bumili po kami niya ng melon. Napakasarap po ng melon. At after po niya, nagala na po kami papuntang Ilaya. Sa Ilaya naman po, hindi kami nakahanap ng gusto niyang bilhing isda. At doon lang po kami sa Metabora nakabili. At ayan, bayad-bayad na po sila mga kapatid ko. At imimit nga pala po namin dyan, syempre, imimit nga pala po namin dyan yung anak ni Ate Janet, si Kemo, si engineer, galing trabaho. Malapit lang po yung trabaho niya dyan, nasa may Intramuros lang po siya, mga ka-JT, kasi sasabay po ata at kakain, mga ka-JT. At ayun, bayad-bayad na po ang mga manager, nakita nyo naman po ang mga manager, abot sa akin at kailangan kong bitbitin yan. At pagkarapos po namin dyan, diretso na po kami, nakita nyo naman po, ang dami na pong tao sa Divisoria, kasi nasa parting labas na po kami dyan sa may DB Mall, papuntang Tabora na po yan. Nandyan na po yung mga ladlad, mga ka-JT, nandyan na po yung mga murang bilihin. Kita nyo naman po, ang dami na pong mga tao at siksikan po kami dyan. Talagang sobrang dami na po na namimili, mga ka-JT. At dito nga po, ikot-ikot lang po kami dyan. Mekos-mekos lang po kami magkakapatid dyan. At nung pagkatapos po namin papamili yung mga gusto nila, kami pumalik na po sa 168. At doon po sa 168, dumating na po yung aking pamangkin. Nakasalubong ko na po yan, tinawag ko na po yan. At pinatawagan ko ang mama niya kung nasaan na sila. Kasi dinala ko po sa pick up yung mga pinamili. At dyan po ay bumili po sila ng mga estepe, mga ka-JT. At ako naman po ay mekos-mekos lang po tayo. At pagkatapos po namin mamili dyan, at yun nga po ay umuwi na po kami kasi medyo gabi na. At meron pala po kaming binalikang isa pang bagay na kailangan ni Ate Janet. At mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna tayo. At kami uuwi na magkakapatid at ng pamangkin ko. See you on my next vlog. At maraming salamat po sa tumatangkilik sa atin kahit ganito po tayo. At sa mga nanonood. At lalo po dun sa mga bago kong followers. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat.
At sa mga na hindi ko po nababate, pasensya na po. At ganito lang po tayong boses natin. Medyo malat at tayo may ubo po at sipon mga ka-JT. See you on my next vlog. Hanggang dito na lang po muna tayo. Babuhos mga ka-JT. Sakalam.